Hi guys! Gusto mo ba ng load na buo mong matatanggap? Yung tipong walang hidden charges, walang advance payment, at yung super bilis na ma-approve yung loan application mo? So sa video na to nga, isi-share ko sa inyo yung top 5 na loan apps na personally kong na-try at legit na buo talagang matatanggap yung loan proceeds. Plus, magbibigay din ako ng tips para ma-approve din yung loan application nyo nga sa loan app na ito. So ako nga si Zia and I created videos about legit loan apps, yung mga financial tips at kung paano kayo ma-approve sa mga online loans dito nga sa Pilipinas. Kaya nga, kung naghanap ka ng emergency cash o di kaya pang negosyo or pang bayad ng bills, kaya make sure panoorin mo to hanggang dulo. Unang-una sa listahan natin ay ang Union Bank Personal Loan. So isa ito sa pinaka-recommended ko. Based ito sa personal experience ko ha. Dito ako unang na-approve ng malaking loan talaga sa Union Bank Personal Loan. 177,000 pesos yung unang offer, and after ko mabayaran, nagre-loan ako, din boom, na-approve na naman ako ng 87,000. So ang feature nito ay fully online talaga lahat ng process, walang branch visit at walang advance payment. Napaka-minimal lang din yung processing fee kasi 1,000 to 2,000 lang sa malaking loan, 'di ba? And fixed monthly din yung payment. So direct din ito sa bank account mo. Ang eligibility para makautang kayo dito sa Union Bank Personal Loan, at least 21 years old, may stable income ka, dapat meron kang valid ID, and yes, isang valid ID lang yung ginamit ko, then approve nga ako dito sa Union Bank Personal Loan. Ang tips lang is make sure na updated ang information mo, magandang payment history mo sa mga banks na nautangan mo before. So ito mga ka-ins review, kahit bangko siya, as in super madali lang talaga makahiram dito and makautang. So sa experience ko, 10 to 15 minutes lang yung pag-apply ko, and dinidisburse din nila agad yung loan proceeds sa Union Bank account. Number 2 na nire-recommend ko sa inyo ay itong Maya Credit. So dito nga mga ka-ins review, super bilis din talaga yung pag-process nila ng loan application. So sa experience ko nga, nag-start ako sa 10,000 credit limit, then naging 13,000 agad within months. Mabilis din yung pagtaas ng credit limit once talaga na maganda tayo magbayad sa kanila kapag umutang tayo nga sa Maya Credit. Ang feature naman nito ay instant approval. Minuto lang talaga, matatanggap mo yung pera sa Maya wallet mo, and wala din itong processing fee ha, at revolving credit siya. Ang eligibility criteria ay dapat Maya user ka at may offer account mo, so hindi siya para sa lahat. Dapat talaga active user ka dito sa Maya app para ma-offeran ka, diba? And pro tip lang, gamitin nyo yung Maya app lagi, mag-cash in, magbayad ng bills para tumaas yung credit limit nyo. So, reminder lang din, hindi lahat ay may access talaga dito sa Maya Credit, by invitation only kasi siya. At number 3, yung GCash Z-Loan. So, ito nga yung number 3 ko kasi isa ito sa pinakasikat, itong GCash Z-Loan. Guys, umabot na ako ng 100,000 credit limit nga dito sa GCash Z-Loan. So, ang feature lang is that instant disbursement ito. So, madidisburse yung pera sa GCash wallet mo at pwede kang mag-multiple loans kung meron ka pang credit limit. The eligibility criteria dito, dapat fully verified ka nga, meron kang GCash account, medyo mataas yung G-score mo, at active user ka dito nga sa GCash. So, ang tips lang is always pay on time, use GCash frequently. Pag late ka magbayad, maapektuhan ang G-score mo at bababa yung chance mo na maaprubahan ulit. Pang-apat mga ka-ins review ay itong UD loans. So, medyo kakaiba itong UD loans ha. Na-offeran ako ng 100,000 loan. Approved na talaga. Hindi ko lang tinuloy or kinuha yung loan amount kasi nga wala pa naman akong panggagamitan. So, usually via SMS invitation ito, may link plus code na ipapadala. And ang feature is high loan offer, yung pre-approve sa system. Ang important reminders lang, mag-ingat kayo at make sure na legit yung link na natanggap nyo. Kasi diba sa panahon natin ngayon ay marami talaga yung mga scam. Ang tips lang natin is that always double check kung official website bago mag-input ng details. And number 5, na matatanggap ng buo yung loan proceeds ay itong Shopee S-Loan. Sa katunayan nga, meron akong 11,000 credit limit at as in mabilis talaga din yung pag-approve nila. Ang feature naman is that instant ito sa Shopee wallet. Once approved, papadala nila agad sa Shopee wallet mo. Pero may warning ako sa inyo mga ka-ins review ha, once na late ka magbayad dito, aba, sobrang bilis nila mag-lock ng account mo pag late ka magbayad nga sa kanila. So, sa experience ko kasi, na-delay lang ako ng ilang araw. So, ayun, nawala na yung S-loan ko. So, ilang buwan na rin yung nakalipas and hindi pa rin nila binabalik. Kaya kung
uutang kayo dito, siguraduhin niyo talaga na makapagbayad kayo on or before yung due date. Ngayon nga guys, bago kayo umutang sa kahit anong loan app, sobrang importante na alam nyo itong mga next tips na i-share ko kasi dito nga nagkakatalo kung ma-approve ka ba or madedecline yung loan application mo. Ang una, important ng credit score. So, hindi lang basta apply ng apply guys, kasi may tinatawag na behavior tracking ang mga apps. So, halimbawa, sa GCash, meron silang G-score. Sa Maya, meron din silang Maya Credit Score. Sa Shopee, meron din itong Shopee Behavior mo. Kaya kapag active ka, nagbabayad ka on time, lagi kang gumagamit ng app, mas tumataas ang chance mo na approve at tumaas ang credit limit mo. Kaya kung gusto mo lang tumaas yung loan offer mo nga, from 5,000 to 50,000 or even 100,000 pesos, consistency is the key talaga. Bakit nga ba na-decline yung loan application natin? So, isa ito sa mga maraming nagtatanong sa akin, Ate Zia, bakit lagi akong declined? So, ito yung mga common reason. Una, kulang ang app activity mo. Number 2, walang transaction history. Number 3, possible na lagi kang late na magbayad sa ibang apps. At 4, multiple unpaid loans. May mga utang ka na hindi mo nababayaran. Isa pa, maling information or yung mga na-input mo na information ay possible na hindi tugma, di ba? Yung ID, tas yung nalagay mo sa form. Kaya dapat talaga, hindi lang tayo apply ng apply. Ayusin muna natin yung profile, di ba? Yung profile nyo, yung profile natin. Real talk lang tayo mga ka-interview ha. Hindi kasi porket na-approve ka sa 50,000 ay kailangan mong kunin lahat. Kasi ang nangyayari, nahihirapan magbayad, nalulubog sa utang at nagkaka-penalty. Nai-stress pa, di ba? Kaya ang rule ko lagi, mga ka-interview, utangin mo lang kung ano yung kaya mong bayaran. Kahit maaprubahan ka ng malaking amount, kung hindi mo kailangan yung ganong kalaking amount, huwag mong kunin lahat. At number 4, late payment. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali, yung late tayo magbayad. Kapag na-late ka kasi, bababa ang credit score mo at pwede kang ma-blacklist, hindi ka na ma-approve. Iwasan natin yung pag-a-apply habang may overdue or mag-apply ng sabay-sabay sa maraming loan apps. So, yun na nga guys, hindi lang basta list ng loan apps ang binigay ko sa inyo today, kundi pati yung mga sekreto kung paano kayo ma-approve, paano tumaas ang credit limit nyo, at paano umiwas nga sa mga scams at yung mga negative or bad decisions. So, sa totoo lang talaga, malaking tulong ang loans kung gagamitin natin ito ng tama. Pero syempre, pwede rin itong magiging problema kung hindi nyo siya ma-manage, okay? Kaya gamitin nyo lang ito wisely. So, ngayon, gusto ko din malaman mga ka-interview ha, sa 5 loan apps na ito, alin nga ba or may mga na-try ba kayo? At magkano ang highest loan nyo. So, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at magkaroon lang din ako ng idea kung may mga naka-experience lang din kagaya ng mga experience ko. At kung gusto nyo pa nga ng ganitong klaseng contents, yung loan tips, approval hacks, at legit app reviews, make sure nga to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin. Again, this is Zia, helping you make smarter financial decisions. See you sa next video. Bye!